Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na papalapit na ang pinakamaiinam na mga araw sa dunya at ito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At marami na tayong mga napag-aralan at tatalakay tungkol sa mga kainaman ng mga araw na ito. Kaya marapat sa atin ngayon ay magpaalalahanan na lamang ng mga araw na ito ay mga araw na espesyal. Sinasabi nga ng mga scholar, marami sa mga tao, binabaliwala nila ang mga araw na ito dahil labis silang nagpapahalaga sa Ramadan lamang na nakakalimutan nila na mayroon pang ibang mga araw na pinahalagahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na marapat din nating pahalagahan. At ang mga araw na ito, bukod sa pagsasakatuparan natin ng iba't ibang mga mabubuting mga gawain, kahit mga voluntaryong mga gawain katulad ng mga voluntaryong sala, pag-aayuno at sadaka, ang pinakamainam na maipapayo ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim sa pagdating ng mga mabiyayang araw na ito ay ang pagiging mabuti ng kanyang asal sa mga araw na mabiyaya, insyaallah. Mabuting asal na siyang naging katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabuting asal na siyang marapat lamang nakatangian na dito ay nakikilala ang mga Muslim. Na sa panahon natin ngayon, subhanallah, ang mga Muslim ay nakikilala sa iba't ibang mga masasamang mga katangian sa pagiging bayolente, sa pagiging hindi mapagbigay, sa paglabag sa batas at iba't iba pang mga balita na mga nakikita nila sa telebisyon, sa internet at iba pa. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang sa atin na magpayuhan tayo ng mabuting asal insyaallah dahil ang mabuting asal ay kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangunahin sa mga ipinatutupad sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang sino man ang maaring mag-aangkin, na siya ay sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala naman siyang mabuting asal o mabuting ugali. Tinutukoy ng mga scholar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang 4 na hadith na itinuturing nilang saligan ng magandang asal. Unang-una, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagpapakita ng pagiging mabuting Muslim ninuman ay ang pag-iwan niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman dito. Pag-iwan sa chismis, pag-iwan sa mga bagay na wala naman siyang maitutulong sa mga ito, o mga bagay-bagay na kung kanyang panghihimasukan ay magdudulot lamang ng karagdagang kaguluhan. Pangalawang hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sino mang nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay ay magsabi lamang ng mabuti o kaya ay manahimik. Na makikita natin dito ang isang napakahalagang saligan. Kung di mo kayang gumawa ng mabuti, ay pigilan mo na lamang ang iyong sarili na gumawa ng masama. Kung wala ka lang din naman sasabihin na mabuti, lalong-lalo na tungkol kay Allah at maging sa ating kapwa, ay mas mainam na tayo ay manahimik na lamang. Nang sa gayon ay hindi tayo makakapagsalita ng mga pananalita na may kasinungalingan, panlilibak at kawalang katotohanan na pagsisisihan ng tao kapag siya ay pinarusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ito sa araw ng paghuhukom. Ikatlong hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin muna niya para sa kanyang kapatid ang anumang minamahal niya para sa kanyang sarili. Ang tunay na mananampalataya ay minamahal niya para sa iba ang anumang minamahal niya para sa kanyang sarili na gabay ni Allah, kaalaman, yaman, ginhawa at iba pa. Na dahil dito, siya ay marapat lamang na magdudulot ng mga ito kahit sa iba, na hindi lamang sarili niya ang kanyang iniisip. Dahil tunay nga ng taong makasarili ay taong masama dahil siya ay naghahangad palagi ng ginhawa para sa kanyang sarili, sukdulang isasakripisyo niyang ibang tao o sukdulan na pababayaan niya ang ibang tao, lalong-lalo ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At mas masahol pa, lolokohin niya, lilinlangin o dudugasan ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya upang matiyak lamang niya ang ginhawa para sa kanyang sarili o sa sino mang pinahalagahan niya. Ika-4 na hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tagdab, at ito ay naging payo niya
sa isang tao na nanghingi sa kanya ng payo. Nang tao na ito ay magagalitin at ipinayo ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Hindi bilang pagbabawal na tayo ay magagalit, pinahintulutan na tayo ay magagalit alang-alang kay Allah. Pinahintulutan na tayo ay magagalit kung ang ating pinaninindigan ay ang katarungan. Subalit ang magagalit tayo katulad ng tao na iyon na pinayuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag magagalit, na nagagalit siya kahit sa maliliit na mga bagay, ay karapat-dapat nga sa sino mang Muslim, karapat-dapat sa lahat na huwag nga na basta-bastang magagalit. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buod ng mabubuting asal ay ang pagdudulot ng kabutihan, insya-Allah, at ang hindi pamiminsala sa iba. At sinasabi pa nga ng ibang mga scholar, kung meron mang panlima na maaring idaragdag sa mga hadith na ito, ito ay ang mga hadith tungkol sa pagiging mahiyain. Dahil ang pagiging mahiyain, ito ay ang pangingilag palagi ng tao na siya ay makakapinsala o kaya ay magdudulot ng abala sa iba. Nakatulad nga binanggit natin kanina, kung hindi natin magagawang gumawa ng mabuti, pigilan na lamang natin ang ating mga sarili na maminsala sa iba, at yun nga ay naisa sa katuparan ng tao sa pamagitan ng pagiging mahiyain. At ang pagiging mahiyain din ang siyang tunay na paraan ng pagpapakita ng pagiging disente, na tayo ay disente sa ating paraan ng pamumuhay, na hindi tayo bastos, hindi tayo walang modo, hindi tayo magaspang sa ating mga pamamaraan ng pamumuhay, pananalita at pagkilos na kinumumuhian o kaya ay nakakapinsala sa iba. Kabilang sa mga hadith, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na tumutukoy sa kainaman ng pagiging mahiyain, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula anna idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nakabilang sa mga salita na naabutan ng mga tao mula sa kaalaman na ipinahayag ng mga propeta mula nung una pang panahon, na kung ikaw ay hindi nahihiya, gawin mo na lang ang kung ano ang gusto mong gawin. Na ito ay nagpapakita unang-una ng pagiging mahiyain ay ugali na ipinangangaral ng mga propeta, kahit ang naunang mga propeta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sinasabi ng mga scholar, ang pagiging mahiyain, katulad ng ating paninindigan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay katangian ng mga propeta na dapat nating isinasabuhay. Kaya nga makikita natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakamainam sa mga sahaba, sila ay nakikilala din sa mga katangian na ito ng pagiging mahiyain. Sila ay matatapang, sila ay naninindigan sa katotohanan, sila ay mapagbigay, sila ay mahuhusay na mangusap, mahuhusay na mangaral, mahuhusay sa labanan. Subalit sila ay pawang mga mahiyain kung ang pagbabatayan ay kung paano nilang isinasakatuparan ang kanilang pagtupad sa karapatan ng iba. Gayun din sa mga hadith na tinutukoy ang kainaman ng pagiging mahiyain, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Ang pinakamainam sa mga mananampalataya pagdating sa iman, ang pinakakumpleto ang kanilang iman ay yaong merong pinakamainam ang kanilang asal. At gayon din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluqan." At sa bawat relihiyon nga ay merong asal na nakikilala na katangian ng mga miyembro o kasapi ng mga relihiyon na ito. Ang iba't ibang relihiyon ay mayroong kilalang ugali. Ang mga Hudyo ay kilala sa kanilang pagiging ipokrito. Ang mga Kristiyano ay nakikilala sa kanilang masyadong matinding pag-asa sa habag ni Allah. At tayo mga Muslim, wa khuluqul Islam al-haya. Ang ating ugali, ang pangunahing ugali ng mga Muslim ay ang pagiging mahiyain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakainam ng tao ay magiging mahiyain, inshallah, sa tunay na pagiging mahiyain. Hindi sa pamagitan ng hindi pagsasalita, hindi sa pamagitan ng pananahimik sa kawalang katarungan, at hindi sa iba't iba pang mga huwad na pagpapakita ng pagiging mahiyain. Ang pagiging mahiyain ay hindi na ipapakita sa pamagitan ng pagsusuot ng butas-butas na damit o pangit na damit at iba't iba pang mga mababaw na pag-unawa ng tao. Sa pagiging mahiyain
Ang pagiging mahiyain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pag-iwas ng tao na maminsala sa kanyang kapwa at lalong-lalo na ang maminsala sa kanyang Panginoon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na napakahalaga ng mabuting asal sa relihiyon na ito. At ang hiya ang nangunguna sa mga ugali na marapat na taglay ng mga Muslim. Kaya nga, dito sa atin, sa Pilipinas, kapag meron tayong tao na nakikita na walang modo, o kaya ang kanyang asal ay hindi maganda, o kaya ay hindi siya makatarungan sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao, siya ay mapanlamang, siya ay mandurugas, siya ay makasarili, siya ay sakim, at iba't iba pang masasamang mga katangian, ang lahat na ito ay natitipon sa isang salita lamang, ang pagiging walang hiya. Na kahit ang mga hindi mananampalataya, kinikilala nila na ang sino mang nahihiya sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kanyang Panginoon, ay iiwas na maminsala sa iba, iiwas na mananamantala sa iba, iiwas na magdudulot ng pighati sa iba. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang pagiging mahiyain ay isang katangian na kapuri-puri kahit sa mga hindi mananampalataya, ay dapat mong malaman na pinakakapuri-puri ang pagiging mahiyain sa relihiyon nating ito, ang Islam. Hanggang sa ginawa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang pagsasabatas, siyempre sa pag-uutos at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pagiging mahiyain ay maging bahagi ng ating pananampalataya. Hindi lamang ito basta-bastang ugali o muamala. Ang anumang asal o pagpapakita ng tao ng mananampalataya ng pagiging mahiyain ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad lamang din ng sinumang nagpapahayag o nagpapakita ng kanyang pagiging mananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'a sinin. Ang iman daw, al-imanu bid'a sab'un. Ang iman daw ay binubuo ng 70, humigit kumulang na mga antas. Al-imanu bid'a sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Na ang pinakamataas daw dito sa mga antas ng pananampalataya ay ang pagsasabi at pagsasabuhay siyempre ng la ilaha illallah. Wa adnaha, at ang pinakamababa dito sa mga antas nito, imatatul adha minat tarik, ang pag-aalis ng pinsala sa daanan o sa lansangan. Wal haya'u syu'batun min sya'bal iman, at siyempre ang pagiging mahiyain ay kabilang sa mga bahagi o antas ng pananampalataya. Na may kita natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Binanggit dito ang pinakamataas at pinakamababa, subalit hindi binanggit eksakto saan ba rito napapaloob ang pagiging mahiyain. At sinasabi ng mga scholar, ang pagiging mahiyain ay napapaloob sa kabuuan ng lahat ng ito. Kung ikaw ay nagsasabuhay ng la ilaha illallah, marapat kang maging mahiyain. At kung ikaw ay nag-aalis ng pinsala sa daan, marapat ka rin na mahiyain, dahil walang lugar sa kayabangan, walang lugar ang kayabangan sa pagiging Muslim. Walang lugar ang kayabangan sa iyong paninindigan para sa la ilaha illallah. Walang puwang ang kayabangan sa pag-aalis mo ng pinsala sa lansangan. Walang puwang ang kayabangan sa iyong pamumuno. Walang puwang ang kayabangan sa iyong pag-aaral. Walang puwang ang kayabangan sa iyong pangangaral. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng bagay na mabubuti ay nagsisimula nga sa ikhlas. At pagkatapos ng ikhlas ay maaari nating masabi na mag-uugat din ang lahat ng mabuting asal ng tao sa kanyang pagiging mahiyain na siyang pangunahin nga na katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nga, ang sino man na nagnanais na maging matagumpay sa mundong ito at kabilang buhay ay marapat na maging mahusay sa kanyang asal, insyaallah, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min akrabikum minni manzilan yawmal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Tunay na ang pinaka magiging malapit sa inyo sa kalagayan sa araw ng paghuhukom, ang pinaka magiging malapit sa inyo sa akin sa araw ng paghuhukom ay ang pinakamainam sa inyo sa asal. Insyaallah, asal na nag-uugat sa ikhlas, asal na nag-uugat sa pagiging mahiyain niya, insyaallah, na siya ay naghahangad na magdudulot ng pakinabang ng ginhawa sa kanyang kapwa at hiya
na magpipigil sa kanya na maminsala, insya Allah.